Outfit check muna tayo mga kapatid. Shorts donated by a friend. White sando and white stripe polo from Day to Day. Shoes from Brands for Less. Eyeglass from Noon. Hair and makeup by myself. Yon, ganun dapat. Ganun ka-cheap ang mga suot. Charot! Uy, matuloy pa ba? Teka na nga eh. Kala ko hindi na matuloy. So today is another gala day ng mga OFW dito sa Dubai na wala nang ginawa kundi matulog maghapon sa kanilang room. Napagplanuhan kasi namin lumabas ngayong araw na ito kasi it's our day off. Kaya naman kahit katiktikan ng init at talagang pinagpapawisan ng aming mga kilikili ay gumora kami para lumamierda. Hindi na nga kami nagdalawang isip pa at si Kati ang nag-aya. Bakit nga mo? Kasi may sasakyan ka na, may magandang driver ka pa, o saan ka pa, sitting pretty kami sa loob. Pero tila yata may masama ang tingin sa akin sa kabila ng aking excitement. Paano naman kasi ang aming bata ay hindi kasama kaya naman ihahabilin muna namin dito sa Bark and Play. Para naman hindi siya nalulungkot habang kami ay naglalamierda, hindi naman pwedeng kami lang masaya. So dito nga sa aming pinaghabilinan ay marami siyang makakalaro na kanyang mga kauri. Sigurado namang siya ay mapapagod at mag-e-enjoy. Ito nga at kinuha na siya ng tagapagbantay para ilagay na siya dun sa playground. Sinabihan ko nga rin aming bata na kako kapag may nakipaglarong babae ay huwag na masyadong pansinin at lalaki na lang ang intindihin. Charot! At iniwan na nga muna namin si bata doon dahil panigurado namang hindi siya malulungkot sa dami ng kanyang mga kalaro. Babalikan na lang uli namin siya maya-maya pagkatapos namin maglamierda. At kami naman ay di kami tutuloy na din sa una naming pakay. Dini na nga muna kami nagtuloy sa Burjuman dahil ari ang unang napag-usapan. Since ay tanghali na at hindi rin naman kami nagtanghalian ay dito na lang daw kami kakain sa night market. Ay siya nga pala para sa kaalaman ng mga nakararami. Ari nga pala ay yung night market sa Satwa. Dini nga muna sila lumipat sa Burjuman dahil nga hindi muna sila makapag-operate sa labas sa sobrang init. Eto nga at namimili na si Ate Erlyn at si Kati na kanilang o-orderin. At napagkasunduan na ang o-orderin ay unlimited. Ano pa daw unli? Ano pa daw unli? Rice lang pangan mo sa okay. Tanungin mo pa, tanungin mo pa. Paano pa ano? Habang nga naghihintay kami ng aming order ay kanya-kanya muna kami emote. Pero ang totoo talaga niyan ay gutom na kami kaya hindi kami nag-iimikan. So makalipas nga ng ilang minuto ay tinawag na kami para sa aming order. At eto na nga, makakalapang na rin sa wakas. At ang amin niyang in-order ay 2 overload pares with unlimited rice. Pero dahil dalawang order lang ng rice ang sinerve sa amin, heto nga si Ate Erlyn at kumukuha pa uli ng dalawa. So dun sa isang order ng pares ay naghati na lang si Kati at saka si Kuting. At sa isang order naman ay naghati na lang kami ni Ate Erlyn. Napansin kasi namin na madami yung serve kaya hindi na kami nagtigisa dahil baka hindi namin maubos. At sabi din niya nung nagtitinda ay good for 2 naman yung isang order. Kaya naman tamang-tama lang itong serve na ito para sa amin. Ito yung tipong nabusog ka na, nakatipid ka pa. Hindi na rin naman nga masama ang presyo ng overload na are. Dahil sa halagang 40 dirhamo ay 2 na ang makakakain, 1 sawa pa ang kanin. Makatapos nga na kami ay makapagtanghalian ay kami naglakad-lakad muna din sa palibot para naman bumaba ang aming kinain. At sa hindi inaasahang din kami nakarating sa Brands for Less. Hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at agad naman kami pumasok. Dini muna daw kami magwi-window shopping at makikisalmi na rin. Wala kasing ganiring salmin sa aming room, yung makikita mo ang whole body. Kaya naman dini muna kami dumayo ng pananalmin. Muntik pa ngang maiwan si Ate Arlene. Paging Arlene, paging Arlene. Aalis na po ang sasakyan. Pagod mo, pagod. Actually, kaya talaga kami lumabas ay para manood ng sine. So, ang masaya dito sa part na to ay dito kami nagpunta sa sinihan sa Burjuman. Dito na kami nagpicture-picture, dito na kami umaura-aura, basta lahat-lahat na. 1:40 yung oras ng sine na panonood din namin, ay 1:35 nandiyan na kami. So, nung pumunta si Kati doon sa cashier, doon lang namin namalaya na hindi pala sa Burjuman kami nakabook. So, guys, it's a prank lang pala, hindi pala doon kami manonood. Umaura-aura na kami doon sa Burjuman cinema. Hindi pala kami doon pupunta. Hindi pala doon kami manonood. Sa Dera pala. So, ito na nga, palili pa rin na ni Kati ang kotse. Magto 200 na siya. Super Saiyan. So, si Ate Erlyn nandito sa likod. Ayan, hindi naman dapat mag-seatbelt. Nag-seatbelt. So, here we are guys. We are here now in DCC. Less than 5 minutes. Guys, ay, andito na tayo. Bilisan mo, dali, late na tayo. Late na. Hoy. Dali, late na tayo, hoy.
Finally, nakarating din kami dahil sa pagtakbo-takbo namin. Andito na naman kami sa cashier at kuha na ng mga popcorn. Bigla ko tuloy naalala yung sa Burjuman kanina. Yung pakimbot-kimbot naming lakad ay bigla kami naging si The Plush. Late na nga kami sa aming papanoodin parang hindi naman kami nagmamadali. Dumating nga kami din sa Dera ng 2 o'clock. Late kami ng 20 minutes pero may commercial pa naman yun. Dali, takbo, dali. Bilis. Asa ba kami? At ayun nga, nakapasok na kami din sa cinema and nag-uumpisa na siya pero baka naman hindi ganun kahaba ang aming na-miss. Ang amin nga palang pinanood ay The Quiet Place kaya naman napakatahimik din sa loob ng sinihan. Charot! And after 2 hours nga ay natapos na ang aming pinanonood na The Quiet Place. Lumabas na nga agad kami at nang kami makarami pa sa aming pupuntahan. Balita ko kasi ay mamimili daw si Ate Early ng mga signature bags. Char! So guys, tapos na kaming manood ng sine. Ang aming pinanood ay The Quiet Place. Kahit sa sinehan, never naging si Ate Arlene. Napakatahimik niya. Kasi pag nagingay siya, baka kunin siya ng mga namumudo. So after nga naming manood ay mag-shopping muna si Ate Arlene sa kanya mga branded t-shirts and polos. So let us check kung ano mga bibilhin niya. Ano ba mga bibilhin mo, Ate Arlene? Mga LV pa? LV? Hindi, mga Goyard lang. Ay, oh my God, may Goyard pa. Ano mo Sa Bat and Body pala siya pupunta. Sa dami nga naman ng mga store na aming napag-window shoppingan, talagang dini pa kami nakabili. Kaya naman uuwian na dahil dito na nagtatapos ang aming masayang Sunday gala. At isa pong paalala sa mga taong nag-iisip sa amin na kaya kami gumagala ay para magwaldas ng pera. Pues, tama po kayo, pero very light lang. Dahil wala po kaming ganong kalaking halaga para masabing waldasin. Kaya po ang tawag sa aming ginawa ay kumurot lang sa aming sahod. Makapag-refresh lang ng isip bago man lang bumalik ulit sa trabaho. Thank you for watching. Follow for more.